My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, everyone. Pakibati po muna mga katabi natin. Good morning. Well, first of all, we are on the second Sunday of Advent. As you can see in our Advent rite, nasindihan na po ang pangalawang kandila. Now, when we say Advent, if you have attended some recollections already, I am sure na ipaliwanag na again and every year naman ano bang ibig sabihin ng Advent? A time for us not just to wait but to prepare. To prepare for what? To celebrate the coming of our Lord. No, kaya 4 na kandila, 4 na linggo ng Adbyento. At ang bawat kandila ay sumisimbolo sa 4 na biyaya ng Adbyento. Kaya ang Adbyento ay hindi lamang tayo maghihintay, maghahanda rin tayo to celebrate ang unang pagdating ng ating Panginoon. Ang una at pangalawang pagdating. Now, I gave a recollection and I asked them, kailan ang unang pagdating? When do we celebrate the first coming of the Son of Man? December. Alam niyo po yung first coming? Yung unang pagdating, December 25. Yun yung first coming, the incarnation of the Son of Man or the Son of God. December 25. Sabi ko sa kanila, ang Adbyento hindi lang panahon ng unang o paghihintay sa unang pagdating, kundi sa pangalawang pagdating. Tinanong ko naman, kailan ang pangalawang pagdating? Sinong nakakaalam? May nagtaas ng kamay. Gusto kong tumakbo sana. When will be the second coming? Anong sabi ng kasulatan? Walang nakakaalam. We do not know when. Kaya ang unang pagdating ay ang pagsilang ng Panginoon sa mundo. Ang pangalawang pagdating ay ang pagbabalik ng Panginoon sa mundo. Na walang nakakaalam kung kailan. Pero ang tanong natin, bakit kailangan? Bakit dumating ang Diyos sa mundo? Why do we have incarnation? For our salvation. Kaya sa first reading, muli nating narinig ang pagpasok ng kasalanan sa mundo. Ang unang kasalanan ng tao. Kung bakit kailangan natin ng kaligtasan. Sapagkat ang Diyos ay hindi kagad sumuko sa tao. Nangako ang Diyos, naging pelikula pa nga ito. Ang sabi ng Diyos, ikaw ay magiging aking muli. You will be mine again. God did not give up. He promised for our salvation. Kaya ang Old Testament ay ang tinatawag nating the promise. And why do we have Christmas? Why do we have Christ in the New Testament? Because He will be the fulfillment of that promise. Para iligtas ang sangkatauhan, ang Diyos ay bumaba sa lupa at nagkatawang tao. Hindi naman siya bigla na lang lumitaw. Hindi siya basta na lang na nagpakita sa mundo. Bilang taong totoo, we believe that Christ is indeed true man and true God. At bilang taong totoo, siya ay ipinagdalang tao ni Maria, kagaya natin. Isang babaeng bukod na pinagpala, hindi lamang sa babaeng lahat, kundi sa lahat ng tao. And today, we celebrate, we remember that great grace of Mary from God. Makasabihin nyo, di ba Father, December 8 po ang Immaculate Conception? Well, for this year, nilipat natin ang celebration ng December 9. Why? December 8 happened to be the second Sunday of Advent, na mas mataas ho ang linggo ng Adbyento kaysa sa pagdiriwang o ng Immaculate Conception. Kaya po, inilipat ang pagdiriwang ng December 9. And today, we celebrate that great moment kung saan si Maria ay pinili ng Diyos, iniligtas ng Diyos simula pa man nung una. Kinikilala natin si Maria bilang babaeng pinagpala sa lahat ng tao. Dahil kung tayo
ay hinango ng Diyos sa kasalanan, si Maria sa simula pa ay hindi nabahiran ng kasalanan. Yun yung pagkakaiba natin. Tayo ay nagkaroon ng kasalanan mula sa kasalanang mana sa ating unang magulang. Pero si Maria sa simula't sapul ay hindi nabahiran ng kasalanan. Yun yung pagkakaiba natin. Si Maria, sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, ito po nalilito tayo. Akala natin, ang Immaculate Conception, si Maria ay naglihi ng walang sala. Mali po. Ipinaglihing walang sala. Nung si Maria ay pinagdadalang tao ng kanyang nanay na si Ana, sa sinapupunan pa lamang, siya'y ginawa na ng Diyos ng walang kasalanan. Bakit? Sapagkat sa malinis na sinapupunan ni Maria, magsisimula ang buhay ni Kristo. Yun yung pinagkaiba natin. Sabi nga doon sa pinicture, no? Ginawang picture yung paliwanag na yon. Na tayo nakalugmok na sa putik at hinango ni Kristo. Si Maria, hindi niya naranasang malugmok sa putik sa simula pa lamang. Siya'y iniligtas na ng Diyos. December 8, 1854, ito'y formally declared by Pope Pius IX, the dogma of the Immaculate Conception. At ano naman ang mensahe nito sa buhay natin ngayon? Ano ang tinuturo sa atin ng pagdiriwang na ito sa atin ngayon? Bilang mga taong may mga hinahangad at hinihintay pa sa buhay. I would like to ask you and challenge you. Ilang araw na lang tapos na ang taon na ito. Ilang kaya sa inyo dito ang meron pang hinihintay mula sa Diyos na hindi pa niya nakukuha? Ano pang matagal mo nang dinadasal sa Diyos na hindi pa niya binibigay? Hindi lang ng ilang linggo na, hindi lang ng ilang buwan na, siguro ilang taon mo nang dinadasal yan. Bakit wala pa? Bakit hindi pa niya binibigay? Ito ang tinuturo sa atin ngayon ni Maria. Maniwala at magtiwala tayo sa natatanging panahon at paraan ng Diyos. In God's own way, in God's own time. Kung paano niya pinlano ang lahat, kung paano niya inihanda ang lahat para sa kaligtasan ng tao. Sabi ko nga kanina, pwede naman bigla na lang lumitaw ang Panginoon. Bigla na lang bumaba ang Diyos, pero may proseso. At ito yung lagi nating naririnig, you have to trust the process. Maybe wala pa because nasa proseso pa. Kaya mga kapatid, hindi porkit hindi mo pa nakukuha, hindi porkit hindi pa naibibigay sa iyo, sasabihin mo nang hindi nakikinig ang Diyos sa iyo. Kaya nga when we pray, we do not just ask for the will of God, but also for the way of God. Ano ang sabi ng ating ebanghelyo ngayon? When the angel said, Mary, ikaw ay magdadalang tao at ikaw ay magkakaroon ng anak. Ano sabi ni Maria? Paano mangyayari ito? Hindi naman niya kagad sinabi na, oh sure, sige, right now, anytime. Hindi. Nagtanong din si Maria, paano mangyayari ito? Siguro ikaw din nagtatanong, Lord, talaga bang hindi mo na ibibigay? Talaga bang hindi para sa akin? Talaga bang sila na lang? Talaga bang sa Kanya na? You know, my dear friends, every day, God can be preparing not just what you want, but what you need. Ito ang ipagdasal natin ngayon. Sa tulong, sa pamamagitan ng naging buhay ni Maria. Maniwala tayo. Pwedeng hindi kasing laki ng meron ng iba. Kasing dami ng meron sila. But trust na ibibigay ng Diyos kung ano ang mas mabuti para sa iyo. As we continue this celebration, my dear friends, taglay ang pag-asa
taglay ang pagpapalang tinanggap ni Maria, tapusin natin ang taon na ito na naniniwala at nagtitiwala sa panahon, sa paraan ng Diyos. Sabi nga, when you receive a no, if one day, if tomorrow, and the next day, parang ang sagot pa rin ng Diyos ay no, hindi naman daw ibig sabihin ng no ay now over. Pwede namang next opportunity. Ang taon na ito, matatapos na. Pero ikaw, hindi ka patapos. Inaayos ka pa ng Diyos, may plano pa ang Diyos. Amen. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.